nakikita namin na nagli-leave. But then again, ibabubura rin po siya right after the discussion. So let's start. So this is a very short discussion lang po for automation. Nasa 20 slides lang tayo or 20 plus. So for automation in hematology, I'm going to discuss yung mga hindi masyadong name-mention. No? Some of these are already discussed during your hematology 1. But ang bala kasi namin for seminar is i-discuss sa inyo yung mga updates, ganyan, yung mga hindi masyadong nababasa sa libro para once na tinanong sa inyo sa board or meron kayong idea pag na-encounter nyo yung mga machines na makikita nyo dito. Okay, kasi again, yung mga libro natin, sina Rodak, yan, matatagal ng libro yan. So, hindi na sila masyadong updated sa mga bago pong automations or bagong mga machines. So, proceed muna tayo sa venipuncture. So, venipuncture, when you say venipuncture, yan yung process na pagtusok sa veins. Diba? Yung kumukuha kayo ng dugo sa ugat. So, sa conventional po ng venipuncture, diba, meron tayong tatlong ginagamit. Madalas, ang pinaka-ginagamit natin is the syringe method. Okay, syringe method, gagamit ka ng syringe. Another is gagamit ng ETS, diba? Yung evacuated tube system. And yung pangatlong option dyan, yung pinaka-list na ginagamit natin for venipuncture is yung inyong wing or butterfly method. So sa tatlong yan, konting review tayo students. Ano dyan sa tatlo ang closed system? Pa-comment nga po, ano sa tatlo yung inyong closed system? Yes, ETS, no? When you say closed system, tinawag siyang closed system kasi hindi mo nabubuksan yung ETS para ma-transfer dito sa vacutainer tube yung dugo. Okay? Diretso na from vein to container or vacutainer tube yung dugo. Unlike sa syringe, ita-transfer mo pa siya. Diba? Bubuksan mo siya para ma-transfer. So sa automation po ng venipuncture, no, yung isa sa mga nadi-discuss na ito sa Hima 1 ninyo dati, itong laser, laser device, tinatawag natin dito na AccuVein. Okay, AccuVein yung tawag dyan. Ito, nakasulat na mismo doon sa mismong machine. So, ang gagawin dyan, tatapat mo na siya para siyang remote control. Tapos dito sa bandang baba niya, meron dyang labasan ng ilaw. Yung dyan nakikita yung laser. So, itatapat mo lang siya doon sa braso o kaya doon sa kamay kung saan mo siya gagamitin. Then, automatic guys, makikita mo na yung ugat, walang kapa-kapa. Diba? Ganyan siya. So, yung mga black dito na lines, ito po yung mga ugat. Ganyan. So, magandang gamitin to, lalo na kung yung mga pasyente ay malalim yung ugat, manipis yung ugat, mahirap makapa yung ugat. Yan, tatapatan nyo lang yan guys. Na-try ko nang gamitin nito, pagkatapat, nung tinusok nga doon, as in, nahihit talaga yung ugat. Ang bilis niya. Ang problem lang guys, ang mga automated na machines or devices, hindi siya masyadong common po dito sa Philippines, no? Kasi una, availability, pangalawa, yung presyo. So ito, meron nga nito dun sa hospital na napasukan ko noon, pero pinapahandle lang siya sa nursing department para sa mga bata or sa mahirap kunan ng dugo or tusukan dito sa kamay, kasi sa kamay sila tumutusok. Pero inihiram namin yan pag kamay mahirap na kunan ng dugo. Ayan. So again, ang tawag dyan ay AccuVein para mabilis makita yung ugat. Another po na automation sa blood collection or sa venipuncture is itong robot. Siguro to nakikita nyo na to, no? May kumakalat ng video nito dati. So yung robot na nakita nyo, Epson pa yung kanyang brand. So may mga robots na kailangan pa ng tourniquet. Ito tourniquet mo siya, tapos tutusok na ng yung machine, siya na yung kukuha ng dugo doon sa pasyente. So ito pong machine na to, itong robot na to, hindi na kailangan ng
tourniquet nito guys. Ito po, itong pinasukan niya na parang plastic. Ang mangyayari dyan, hihigpit yan para siyang BP cuff. Okay, para siyang BP cuff. Pag higpit niya, tsaka siya tutusok. Okay, ganyan siya. Nakakatakot na parang ako nito nung una kong nakita to, ang unang naisip ko is, paano kung magloko yung machine tapos tadtarin ka nung robot, 'di ba, ng tuso kasi may needle diyan, 'di ba? So far, 'di ba? 'Di ba yun yung una yung may isip diyan eh kasi syempre robot 'yan, wala namang isip 'yan. Unlike sa tao. So ito ganito siya gamitin, no. Panoorin natin yung video. Eh, nakita nyo ba yung device niya? Ang galing, di ba? So, gumagamit din siya nung laser, kagaya nung sa AccuVein, para ma-detect yung ugat. So, iilawan lang niya, ganyan. Tapos, nadedetect din niya yung blood flow. Di ba? So, ang bilis. Then, yung accuracy niya compared sa phlebotomist na tao, mas mataas po ang accuracy nito based sa studies. Okay, so ibig sabihin, mas malaki yung chance na makakuha siya ng dugo compared sa tao. Sa presyo, mahal siya guys. Siyempre, lahat naman ng automated machine sa laboratory, mahal talaga. So ang presyo niya, magkano? Around $30,000. Dati yan guys, kasi medyo matagal na tong na-invento. So yung $30,000, around 1.7 million pesos na yan sa presyo ngayon, di ba? Kung i-convert mo siya sa mga $57 or 57 pesos. So, compared sa presyo ng phlebotomist or salary ng phlebotomist sa ibang bansa, mas mura siya kasi one time, big time yung pagbili ng machine, di ba? So 30,000, tas sa ibang bansa, ang presyo nga ng phlebotomist or yung pasahod is sumapalo ng $27. $27,000. Again, sa ibang bansa, yun ha. So, mas makakatipid talaga dyan sa machine. And again, maganda yung kanyang accuracy rate. So makikita nyo, paano kumukuha ng dugo? Syempre dito may needle, dyan tumutusok. Then may nakakonekta po dyan na tube. Parang yung tube doon sa butterfly. Pagkatusok, pagkakuha ng dugo, pupunta na siya dito, masisip-sip siya nung vacutainer. So may ETS na nakakonekta at saka tube dito. Diba? So ganyan, diretso na yan doon sa tube. So naka-close system din siya. And again, ang kagaya ng dinidiscuss sa inyo sa hematology dati, ang closed system is mas okay compared kay open system, 'di ba? Mas less ang contamination. So another po na kasama sa mga automation, 'di ba nag-invert tayo ng mga tubes? Yan. So sa inversion ng tubes, mano-mano 'yan, 'di ba? Para ma-prevent natin yung clotting ng blood samples. May mga machines na po ngayon na siya na yung nagmi-mix ng blood sample. So ito, ilalagay mo siya dito sa machine na to, tapos ito puro rolyo-rolyo to. Para siyang alam niyo yung nilulutong hotdog sa Tender Juicy, 'di ba? Sa mga mall, umiikot-ikot yung yung machine doon tapos maluluto yung hotdog. So, para siyang ganito guys, iikot-ikot diyan yung bote, mamimix yung blood. Pero syempre, may lang yan, may time yan, tsaka may speed para hindi ma-overmix yung sample. So again, para ma-prevent yung clotting ng blood. So may ganyan, no? Meron din naman another type nito, wala akong makitang picture. Nag-i-sway siya, para siyang swing type. Ganun. Alam niyo sa mga blood donation, 'di ba, nagmi-mix yung blood doon, yung may pinapatungan sila na nag-i-swing yung blood bag. May ganun po na klase.
Okay, this is another type naman, umiikot siya, roller siya. So again, ang purpose niyan is to mix the blood sample to prevent it from clotting. So mga nilalagay dyan, syempre yung mga tubes na merong anticoagulant, such as yung tube ng EDTA. So let's proceed to capillary puncture. So for capillary puncture naman, ano ba yung conventional way? So syempre, kung magamit tayo ng lancet, ito yung pinaka-favorite yung blood collection technique sa medtech, di ba? Alam niyo na yan. Lalo na pag naging prof niyo si Ma'am Pat ng PMLS 2, pinagamit kayo ng feather lancet. Ang dami kong napaiyak na estudyante dyan, no? Pina-feather lancet ko. So, sa lancet, ayan, di ba, tutusukan mo na ganyan. Either sa daliri, second or, ano to, yung tutusukan yung daliri, di ba, yung third finger or itong ring finger. Meron naman sa baby, pag newborn, di ba, sa paa. O yung kayo guys, mag-internship na kayo ha. Again, tandaan nyo yung sites ng tutusukan ninyo. Pag adult, ganyan, sa daliri. Pag baby or less than 1 year old, heel puncture lang po. Okay? Konting review ha, heel puncture pag less than 1 year old. Wag na wag yung tutusukan sa daliri ang less than 1 year old because of, ano guys ang dahilan? Sige nga, i-chat nyo nga, bakit heel puncture sa baby? I-chat nyo nga po, ano ang pine-prevent natin? Because of bone proximity, yes, very good. Okay? Because of bone proximity, masyado pong, yung daliri ng baby is masyadong maliit. So once na tinusukan mo sa daliri yan, aabot sa buto niya yung lancet. Okay, so magkakaroon siya ng bone fracture. So masisira yung ano. Eh di ba, ang bones natin is hindi yan nakakaramdam ng pain kasi wala namang nerves yan. So magkakaano siya dyan, infection. And again, bone fracture yung mangyayari sa daliri niya. Sobrang nipis pa kasi nung laman sa daliri ng baby. So bawal silang tusukan dyan. Pwede lang tusukan sa heel. So yan ha. Ngayon, paano naman ma'am yung sa automation nito? Meron na pong mga device na ginagamit natin for capillary puncture, such as itong laser na pang blood collection. Laser, guys, yung kinakatakutan nyo na feather lancet or yung lancet na maliit na blue, laser na lang siya ngayon. And ito pong laser na to, hindi siya kasing sakit nung needle. Kasi syempre walang needle, itatapat mo lang yung daliri. O ito, mali pa yung daliri na to. Mali pa yung daliri niya sa picture, di ba? Diyos ko ha. So ano lang, third or fourth finger lang. Or yung inyong ring finger. So ngayon, pag itanapat mo yan dyan, masusugat na yan. Then kukolektahin na yung dugo. So, ganun lang, laser lang, masisira, makakakolekta na ng blood doon sa skin. So, ganyan po. Then for blood smear preparation naman, ang mga automated dito or automation, medyo marami-rami na. So ano ba muna yung conventional way ng pag-prepare ng blood? Punta muna tayo sa pagba-blood smear. Yan. Wedge method, yung pinapractice nyo, yung mangyak-ngyak ka na kasi hindi ka makakuha ng 3 perfect slides sa hematology. Diba? So, yan, conventional. Meron palang automation na, no? Pero guys, kasi yung automation niyan, hindi common sa Philippines. Okay, sad to say, wala po masyadong ganun sa mga hospital sa Philippines. That is why pinapractice pa rin kayo na yung manual, okay, manual technique. So wedge method. And meron din pong mga times na sa pag nasa hospital na kayo, gagawin nyo siya bedside. Kaya wala talagang machine-machine. Kailangan marunong ka manually. Okay? So, ang gagawin mo dyan, pag magpa-blood smear kayo, again, meron kang spreader slide, then meron kayong mismong slide na lalagyan mo ng dugo. So, anong gagawin ulit? Magda-drop ka ng blood, diba? Pagka-drop mo ng blood, kukunin mo yung spreader slide, kukunin mo yung blood, okay? Pag napunta mo na dito yung blood, tas kumalat na siya dun sa dulo ng spreader slide, i-spread mo na siya ngayon hanggang makakuha ka ng perfect shape ng smear. 'Di ba? Yung itong ang hirap-hirap kunin ito, ang bilis lang i-drawing pero ang hirap maka-perfect, 'di ba? Halos ikabagsak mo pa sa practical. So, ayun po, again may automation na 'yan. Meron tayong semi-automated. So, meron pong ganito, HemaPrep
Okay, may iba-ibang brand nito guys ha. Ito lang yung mga nakita ko sa internet na pictures. Again, maraming brand yan. So sa semi-automated na pang-prepare ng slide, ganyan siya. Para siyang ano, alam niyo yung parang stapler, or para sa akin kasi para siyang lagayan ng tape, ganyan. Tapos ito, dito mo lang ipapatong yung slide or yung glass slide. Pwede kang gumamit ng frosted slide, pwede rin naman yung regular lang na slide. So ito po, since semi-automated siya, kailangan ng performance ng tao and hindi siya dekuryente. Okay, portable device lang siya. So pwede mo siyang dalhin bedside kung kailangan mo mag-smear. But again, hindi po ito common dito sa Philippines. Okay, mas common sa atin yung mano-mano. Now, ang gagawin mo dyan, ganyan yung tsura niya sa taas. Meron ditong drop or merong dyang mark na itim. Okay, papatong mo dyan yung glass slide. Dun sa mark na itim, dyan mo idadrop yung dugo. Tapos, pagka na-drop mo yung dugo dyan, pipindutin mo lang to, mag-i-spread na yan automatic. Okay, makaka-produce na siya agad ng magandang quality ng smear. Ma'am, may ganyan naman pala. Bakit pinag-practicean pa namin yung nakailang slide pa kami, 'di ba? Nakailang tusok pa sa akin yung kaklase ko. May ganyan naman pala, 'di ba? Again, hindi siya common sa Philippines kasi. So, paano siya ginagawa? Panoorin natin yung video. So sa video, semen sample yung pinaggamitan niya. So pwede mo rin gamitin yun guys sa ibang sample. So 2 slides. Okay, kung isang slide lang yung kailangan, dami slide yung gamitin sa isa. So nakikita niyo yung marking na itim. So dyan siya magpapatak ng sample. So again, yung sample niya dito kasi is semen, kaya clear. Ayan, hihila mo lang siya na ganyan pag pinindot mo. Then, bitaw, mag-i-spread na siya. Okay? So yung kanya kasi, semen plus may stain na kasama. Kaya ganun yung color. Diba? Ang bilis lang. And ang bilis makagawa dyan ng perfect na slide. And ito pa ha, students, ma-adjust mo yung thickness dyan ng sample. So, kung medyo matik-thick yung kanyang blood, adjust mo lang yung sa spreader slide, yung pang-adjust dito, para humaba yung smear. Diba? Ang galing, diba? Then, meron naman tayong another. Tayo. So, sa staining, kasama ito sa sa blood smear preparation. Ayan, yung magbababad-babad ka, diba? Lalagyan mo muna ng alcohol, diba? Depende sa kung anong stain yung gagamitin nyo. Kung right GEMSA ba yan, GEMSA, diba? O kaya pang reticulocyte, mga supravital stain. Tapos ibababad mo muna sa first solution, tapos bababad mo sa next. Tapos hugasan mo ng water, tapos nabura. Stain ka, ulit, smearing ka ulit. Siguro, na-experience nyo na yan. Yung pagkatapat nyo sa gripo, diba? Nabura yung buong blood. So, meron na pong automation yan, guys. So, mape-prevent na natin yung mga smears na natatanggal or na nabubura pag hinuhugasan. So, meron tayong iba-ibang klase ng mga machines pang stain. So, one example is the RAL stainer. So, ganito siya. Tapos, sa isang feed mo lang dyan sa machine na yan, guys, makakapag-feed ka na ng 30 to 200 slides per day. Actually, depende kung anong machine. Yung iba hanggang 100 lang, yung iba hanggang 50 lang. Pero isang batch siya. Okay, isang batch. So, ito pong stainer na to is pwede nyong gamitin for different slides na pwede nyong stain. Kagaya ng mga slides sa microbiology, kung mag-stain ka for tawag ito, acid fast stain, 'di ba? Kasi may staining 'yon. Yung sa stool, 'di ba, may mga techniques na gumagamit tayo ng stains. Then o kaya yung blood din sa parasitology, 'di ba? Nag-i-stain din tayo niya ng blood for blood parasites, then mycology. So iba-iba yung pwede niyang gamitin, hindi lang hematology. So panoorin natin tong video na to for automated devices related sa staining. Hi, welcome to another Biomedical Engineers TV video. As we continue through the analytical equipment series videos, I like to cover one more equipment which is modern day, widely used in laboratory, is automated slide staining machine. Let's understand what the staining process in a pathology laboratory is.
Microscope cell staining is a technique used to enable better visualization of cells and cell parts under the microscope. By using different stains, a nucleus or a cell wall are easier to view. Most stains can be used on non-living or fixed cells, while only some types of stain can be used on living cells. Cells are primarily stained to enhance visualization of the cell or certain components. Cells are sometimes also stained to highlight metabolic processes or to differentiate between live and dead cells. Microbiology is the least automated of the disciplines in the clinical laboratory. Several procedures in microbiology lend themselves to mechanization, but little has been achieved. A Gram staining apparatus, the Shandon Elliott slide staining machine, has been developed but has not been widely distributed. We describe here a machine which simply and reliably automates the Gram staining procedure. Let's into the working principle of the automated slide staining machine. First, it is important to note that automated slide staining systems are used for special staining, immunohistochemistry, and in situ hybridization procedures are fundamentally different from instruments designed for routine H&E, hematoxylin and eosin staining, in that reagents are applied to individual slides in small, controlled volumes, rather than fully immersing slides in a large volume of reagent. This is necessary because the chemical reactions involved in non-routine staining protocols are far more sensitive and often require that a series of reagents be applied in a specific order to create bound molecular complexes. Components of auto-staining machines. The first robotic IHC workstation, introduced in the 1980s by Brigatti, achieved the complex steps of reagent application and washing using a capillary action technique between paired glass slides. In the following decades, machines have been developed to manage slide labeling, baking, deparaffinization, antigen retrieval, staining, cover slipping, and digital image analysis. Before we move to different components, let's understand the open and closed system. Automated platforms vary in their flexibility for variables permitted at each of the staining protocol steps. This has resulted in automated systems being designed and described as open or closed, depending on how similar the flexibility is to manual staining in the diverse reagent choices and timing of staining steps. For this reason, open automated systems are the easiest to migrate to from manual protocols with the least need for alterations. Open automated systems are often preferred in research settings, where the main concern may be developing new staining protocols for the growing number of target biomarkers, requiring flexibility in protocol options. Automated systems are described as increasingly closed the more they limit protocols to the use of proprietary antibodies, reagents, and detection systems and restrict the options available in the software to vary the steps of the protocol. The first component in an auto-staining system is the heating system. The term closed is also used to refer to systems that perform onboard heating under the closed lids of the system. Heat can be used for several purposes in the staining process. Slide baking secures a tissue section to the slide and is an option on some current automated staining platforms, but many laboratories choose to do this step in a separate oven, which frees up time for the other steps of staining to increase the throughput on the equipment. The most important function of heating is for heat-induced epitope retrieval. The second component is slide management. Instrument vendors differ greatly regarding how slides are loaded, covered, and batched through the staining process to address overall capacity and speed. Early robotic platforms held paired slides in a vertical orientation to take advantage of gravity to apply and rinse agents from the slide surface with capillary action. This has been replaced in current systems with slides loaded in trays or racks in a horizontal orientation, with reagents applied from above and spread around the slide surface by either air or capillary action. The slides are protected from evaporation and drying with various techniques, including covering slides with other slides, cover tiles, or liquid cover slips. In general, there has been a move from the large batches of slides in the past towards smaller batches and even single slide processing.
Some vendors consider small trays of 5 to 10 slides to be optimal because multiple stains from the same case can be grouped and are typically released to the pathologist at the same time. The third component is reagent management. The number of reagent containers that can be loaded onto automated staining platforms from different vendors varies greatly. In general, more slots available for reagent containers enables more antibodies and detections to be run without swapping out containers. Some systems offer cooling of reagents, which may be particularly valuable for labile reagents such as alkaline phosphatase. All automated IHC systems require a mechanism to deliver precise amounts of reagents to the slides. Matrix and rotary are terms to describe the motion of the robotic mechanisms that bring the reagents to the microscopic slides in automated IHC systems. The fourth component is waste management. Diaminobenzidine is the most common chromogen used in IHC assays. Unfortunately, diaminobenzidine is hazardous and has a special, more expensive handling requirement as a waste product. If kept separate from non-hazardous waste, the expense of handling or neutralizing the diaminobenzidine is reduced. If, however, the diaminobenzidine is combined with non-hazardous waste, all the waste must be processed as hazardous waste. Several vendors use strategies that limit the initial volumes of reagents required. Examples include employing small, walled-off reaction chambers on the slides or permitting control of the amount of reagent that is dispensed. One vendor employs a unique waste strategy that produces no liquid waste because all waste is collected in an absorbent material within the waste cartridge and disposed of as solid waste. Let's look into types of auto-staining machines. Let's start with capillary gap stainers. Capillary gap stainers force or draw the stain between the specimen slide and another surface. A familiar example of this technology is the Platen type strainer in use for many years in hematology departments for Wright's staining. Rotating worm gears move slides face down along a platen, a plane surface, which has holes through which stain can be pumped at appropriate intervals. The advancing slides press a switch as they pass each staining station, activating a pump. This principle has been applied more recently to PAP and H&E staining. Because each advancing slide triggers stain application individually, the Platen type stainer is a linear stainer. The stain is discarded after the slide moves to the next station, so the bulk containers of stain are not contaminated. The second type is a centrifugal stainer. Centrifugal stainers spray stain onto the specimen as the slides rotate past spray nozzles in a spinning chamber. Common applications of this technology are PAP, Gram, acid-fast, and hematology staining. The pre-packaged reagents are in closed containers with pump tubing. This eliminates evaporation and contamination of reagents. The third type of stainer is flat method stainers. Flat method stainers drop staining solutions onto the specimen as the slide lies flat within the stainer. Many immunohistochemistry stainers use this principle. Some employ robotic arms to apply solutions to the slides. Some flat method stainers use a robotic arm programmed with XY coordinates to pick up and apply solutions to slides located in a rectangular grid. Other instruments employ a rotating carousel and swinging arm. The arm picks up reagents and dispenses them as the slides move. This was a simplified video on auto stainer machines. There are a lot of different types of stainer machines depending upon the requirement of the user. We covered some of the more widely used types in this video. If you like the information in this video, please give us a thumbs up and subscribe down below. Okay. So, di ba ang galing? Itong machine na to na nasa video, hindi lang staining ang kaya niya gawin. Even yung paggawa ng smear, di ba? Ang ilalagay mo lang is the blood, yung Vacutainer tube. Pagkapasok mo ng Vacutainer tube, tsaka nung slide or glass slide, siya na yung mismo gagawa ng smear at mag-stain. Ang galing, 'di ba? So halos wala nang trabaho si Medtech, magfi-feed na lang siya ng mga sample after niyang mag-collect. So kung nakita ninyo, safe siyang gamitin kahit na maramihan yung fini-feed natin na sample kasi even yung contamination nape-prevent nila, 'di ba? Sa paggamit ng iba-ibang stain. Kasi nga meron din silang way para
ma-prevent yung contamination niya. Kunyari, yung isa ini-spray niya yung stain, 'di ba? Para hindi magkahalo-halo yung yung sa sample. Yung isa naman, i-flood niya ng stain, pero per glass slide lang siya. And hindi bumabalik-balik yung stain dun sa iba-ibang glass slide. Hindi siya nako-contaminate. So ang galing kasi, ayun, after nung process na yun, meron ka ng stained na smear. Again, iba-iba yung klase ng ng types ng pang-stain nila. Kung nakita ninyo, diniscuss naman, iba-iba yung ways ng pag-stain nila ng smear. So, kung meron tayong machine or automation para sa paggawa ng smear, hiwalay na machine pang smear lang, meron tayong hiwalay na machine pang stain lang, then another machine na kayang gawin both paggawa ng smear at saka pag-stain. Meron din tayong another machine students na kayang gawin pa yung ibang pwedeng gawin dun sa slide na yun. Mamaya i-discuss natin. So dito muna tayo sa blood analysis. So di ba kunwari meron ka ng smear? Anong ginagawa ba natin dun sa smear? Syempre, i-analyze mo na yan. So mag-RBC count ka, magde-diff count ka, tama? So, ang conventional sa blood analysis natin na related sa Hemo-1, yung diff count. Ito, yung diff counter. Nagamit nyo naman siguro yan, yung Hemo-1, yung parang typewriter, nagbibilang ka ng neutrophil, nagbibilang ka ng eosinophil, di ba? Kapagod, kailangan mo magbilang ng 100. Pag naka 100 ka na, tutunog na siya. But again, ang binibilang mo pa lang dyan is the diff count. Paano kung CBC yung request nung doktor? Guys, diff count pa lang yan. Pag sinabing CBC, kumpleto yon. Mag-RBC count ka pa, magda-WBC, mag-platelet count ka pa, di ba? Compute ka pa ng RBC indices, CBC eh. Di ba? Ito, diff count pa lang yan. Kung hindi ka magpe-prepare ng smear, pwede kang mag-Neubauer counting chamber. Di ba? Yung mga nagkakamali dyan sa pag-compute ng sa Neubauer. So, another method to na conventional, or manual method. So, ito rin, kasama sa sa mga ginamit natin sa conventional way, yung tally counter. Syempre, ito yung ginagamit natin pag nag-RBC count kayo. Siguro naman, na-try nyo na mag-RBC count, no? Yung binibilang nyo, tapos pag kinumpute mo, maabot sa million-million yung na-count mo. Ang sakit-sakit ng mata mo doon sa pagbilang ng RBC. Ginagamit din siya sa pagbilang ng platelets, yung tally counter. Another, syempre, kailangan natin ng microscope kasi mag-analyze ka hindi naman visible sa naked eye ang cells. So, sa automation, guys, meron na tayong CBC machine. So, sa CBC machine, hindi mo na isa-isa i-perform. Yung kanina, meron tayong diff counter, differential counter. Dito po, pag finit mo dyan, ito yung parang yung para siyang syringe needle, dyan mo lang i-feed, ipapasok yung vacuum inner tube. Okay, ipapasok mo yan sa loob ng vacuum inner tube. Tapos yan yung pang-sip-sip ng dugo. Pipindutin mo yung nasa likod niya, sisip-sipin niya na yung dugo. And mag-run na sa machine yung CBC. So, ano yung mga ma-measure dito sa machine na to? Makapag-diff count na siya, mag-RBC count na siya, WBC count, platelet count, ma-measure na rin yung RBC indices such as MCV, MCH, MCHC, RDW at reticulocyte count. Isang feed lang yan, guys. Isang minuto, may result ka na. So, itong butas na to, ipiprint na dyan yung parang resibo. Nandyan yung result ng CBC. Kukopyahin mo na lang. So siguro nakaka-relate na kayo, no? Kasi nag-internship na yung iba sa inyo dito. Nakagamit na siguro yung iba dyan ng CBC machine. Diba? Ngayon, ang titignan mo na lang dyan, yung mga abnormal results. Kung abnormal ang results ng pasyente, mapapaisip ka, diba? So i-check mo muna yung kanyang patient history kung talaga bang ganun yung result niya kahapon. Diba? Pero kung malayo-layo yung result niya sa kahapon or result niya kanina, magko-control ka ngayon ng machine. Magko-control. Pero guys, napakabilis. Kasi isang minuto lang pagka-feed ng ang dami nang na-perform. Unlike sa conventional or yung manual method, bawat isa yan, gagawin mo. Diba? Paggawa pa lang ng smear, matrabaho na. Magko-compute ka pa manually. But sad to say, students, hindi po lahat ng hospital may CBC machine.
Meron pa rin pong mga hospital na magmamanual kayo. Okay, meron po. Sana hindi kayo makapasok sa hospital na gano'n sa future. Lalo na yung mga maliliit na nasa probinsya. So, kaya po sa school, ang tinuturo sa inyo is yung mga manual methods. Kasi gagawin at gagawin nyo yan. And another po, pagka yung doktor, hindi siya trusted dun sa nirelease na result nung machine. Kasi medyo malayo doon sa last na result. Ipapamano-mano sa inyo yan. Kaya dapat marunong kayong magmano-mano. Kaya mga manual methods na tinuro sa inyo sa lab class ninyo, gagawin nyo yan. Favorite po ng doktor, ipamano-mano ang platelet count. Okay? Favorite nila yan. Mas trusted sila sa pagbilang ng medtech kesa sa machine. Kaya mag-practice pa rin kayong mag-smear ng mano-mano students. Okay? Next. Another machine na related po sa analysis ng blood, itong Umizen SPS or slide preparation system. Meron po tayong machine na kayang gumawa ng smear, kayang mag-stain ng smear, kagaya ng napanood nyo kanina, and another guys, kaya rin niyang mag-analyze ng slide. So, hindi siya katulad guys ng sa CBC machine. Yung CBC machine kasi, if-feed mo lang siya, magbibilang siya. Walang involved dito na glass slide. Okay, walang involved dyan na staining. Sisip-sipin lang niya yung dugo, magbibilang na. Unlike yung ibang machine, na kailangan mo nung cell morphology, makita mo yung itsura mismo ng cell. Siyempre guys, kung kailangan mo ng cell morphology, kailangan mag-smear, 'di ba? So, ito pong machines na to, ganon. So, kailangan niya ng glass slide, kailangan niya ng smear, blood smear. So, gagawa siya ng smear, magi-stain siya, then, i-view na rin niya yung mga cells. Makikita nyo na doon sa monitor yung itsura ng cells. Then, ikaw as medtech, ang trabaho mo na lang is to confirm yung na-view ng machine. Guys, sa ibang bansa po, ganyan na ang gamit. Hindi na sila masyadong nagma-microscope kasi may ganyan na silang machine. Ano na lang nila, titingnan na lang nila yung na-detect doon sa machine na yon. But again, gumagamit pa rin po ng microscope. Okay, gumagamit pa rin. But ganyan na kadalasan. Sa atin po dito sa Pinas, microscope pa rin tayo. So, again, hindi po lahat ng machine is available sa lahat ng bansa. And marami pong different brands ng mga machine na ganyan. So, panoorin natin itong kay Sysmex. So, Sysmex, guys, common na ginagamit natin na brand sa mga laboratory dito sa Philippines. Okay, naglagay ng label. Diba? Naglagay siya ng label dun sa glass slide. Nag-smear. Makita niyo yung label niya, naka-QR. QR code. Nag-stain.
Okay, even yung pag-rinsing, hindi na kayo magtatapat sa gripo. Siya na yung nag-rinse. Tapos na siya mag-steam, guys. Okay. So, pwede mong i-add itong machine na to. Bilhin mo additional. Pang-analyze yan ng glass slides. So, ita-transport niya dun sa next na machine. Siya na ang magbabasa. Diba? Galing. Sa loob, anong meron? May lenses. Color yellow at color white. So, color yellow for LPO. Color white for OIO. So, nakita niyo, nag-add pa siya ng cedarwood oil. Then, nilagay niya sa OIO. Ang galing, di ba? O, siya na rin yung nag-i-scan. Hindi ka na magbabattlement method. Pagka-scan, lalabas sa screen yung mga cells. Di ba ang galing, students? Again, pwede mong bilhin ng hiwalay yung machine. Pwedeng yung machine lang na bilhin mo is yung pang gawa ng smear at pang stain. Then additional na lang itong pang-analyze. So again, yan yung makikita nyo iba-ibang itsura. Pati yung mga abnormalities dyan, guys, na-detect nila. So ikaw, i-confirm mo na lang yun as medtech. Ang galing, di ba? So hindi ka na mahihirapan maghanap sa sa slide. So that's it. So nakakatuwa, 'di ba, na ang daming ganyang machines at automations. But again, students, iba-iba ang hospital, iba-iba ang capability niyan sa pagbili ng mga automated machines, especially yung mga government hospital po. Iba dyan budgeted, yung iba hindi naman. So, depende yan sa mapapasukan po ninyo. Some hospitals here in the Philippines ay meron po ng mga ibang machines na napakita dito. Okay, kaya alam nila yung mga ibang machines na yan. But most of the hospitals here in the Philippines, wala po nung ibang machine. Okay, pero marami na dyan yung may CBC, ganun. Yung CBC lang. yung pang smear, pang stain, wala masyado niyan. Manual pa rin po tayo. At yung mga interns ang gamit nila pang stain, sila nag-i-stain. Utusan yung intern mag-stain, utusan sila mag-smear, ganyan. So that's it. Nakakatuwa ba, guys, yung natin sa automation? Kung nag-enjoy kayo dun sa mga machines, pa-heart naman si ma'am. Ayan. So magkakaroon kayo ng assignment dito. Baka bukas i-post ko yung inyong guide questions para po sa inyong enabling activity. Then announcement bago tayo matapos. Okay, announcement po bago tayo matapos. Una-una, may ba muna? May question ba muna dito sa discussion? Any question po sa discussion? Wala naman nag-raise ng hand. Okay, so sa tayo sa announcement. So sa announcement, next week, August 30, ayan na, yung pinaka-hinihintay niyong date. August 30, your first comprehensive exam po. Okay, magaganap na siya. Again, face-to-face po dito sa school. Okay, face-to-face po dito sa school. So, except doon sa mga hospitals na nasa malayo, mag-ano rin sila, mag-face-to-face din sila, pero doon sa location nila. So, yung mga nandito po sa Manila, ayan, mag-face-to-face kayo, papasok kayo next week, 7 a.m. until 5 p.m. po tayo naka-face-to-face. So 7 a.m. dapat nandito na kasi po i-arrange yung seats ninyo alphabetically. So possible yan, 2 rooms tayo kasi masyado kayong madami. Yung room po, ipopost yan ni Sir Rod kasi hindi pa binibigay sa amin ni na engineer yung final room na nire-request namin kung saan tayo ipapwesto.
So once na kinonfirm na ni engineer, ipopost yan sa Teams po kung saan kayo pupunta. So again, kailangan 7 o'clock nandito na kayo, magdala kayo ng calculator, magdala kayo ng marker na manipis o kaya black ball pen. Kung gusto nyo maglapis, pwede rin. Pero guys, ang final answers nyo po dapat naka-ball pen or naka-marker. Okay? Then, magdala rin po ng red ball pen. Kasi mag-checking tayo. Tsaka para malaman natin kung may corrections yung sa exam para ma-correct na yun sa mismong araw na yun. So again, by morning, pagpasok 7 o'clock, i-orient muna kayo, ipopwesto kayo sa upuan, mag-attendance kayo, then by 8 o'clock, mag-i-start na yung exam. So after po ng exam ninyo, again, ano yan, yung isang subject muna, then may break time, then yung next subject ninyo. After nun, magla-lunch kayo. After po ng lunch, mag-checking na kayo. Okay, na-check na yan ng ZipGrade app, pero i-recheck nyo siya manually. Tapos, after po nun, magrarasyo na. Okay, hapon, magrarasyo po. Another attendance po yung sa hapon. Wag po mag-a-absent. Kasi may pipirmahan kayong attendance kasi may mga nahuli kaming nagka-cut. So, pag pagkarasyo, kung matapos agad ng maaga yung rationalization, di pa win na kayo nun. Ngayon, ma'am, paano po yung sa seminar? Sa seminar kasi, guys, may quiz naman kayo nun. Yung quiz po ninyo will be online. So, bibigyan namin kayo ng break time para hindi masyadong dire-diretso. Pagkatapos ng MTAP, quiz agad ng seminar. Para may may break time kayo, medyo ililate natin ng konti yung quiz ninyo sa seminar. Maiksi lang naman yon, again, 25 items ulit. So, mag-start na lang tayo ng quiz sa seminar ng around 6 o'clock. Okay lang po ba sa inyo yon, guys? May break time yung pagitan ng MTAP at ng seminar ninyo. Hindi kayo dire-diretso. Siyempre, masyado ng, alam mo yun, information overload na. Hindi na kayo makakapag-isip. So, ganun ha. But again, yung seminar quiz will be online. Kung nandito kayo sa school, kung gusto nyo dito mag-quiz, edi sige. Kung nasa biyahe kayo, kung gusto nyo mag-quiz sa biyahe, edi sige. Basta, ang ano po is, same style lang sa ginawa ni Sir Rod last meeting, naka-open pa rin yung camera. Again, 2 device po. Make sure na tigi-isa pa rin kayo nung device pang monitor sa inyo. Hindi po pwede yung isang device lang yung ginagamit para mas ma-monitor namin kayo. Kasi, yung attendance po ninyo, chine-check namin. So, ang madedetect lang dun sa attendance is yung nakabukas yung camera. 'Di ba? So, magkaka-issue tayo dyan or magkaka-problema kayo sa attendance. So, ayun. Next week po yan, ha? Next week. Yung submission ng output nyo dito or for enabling activity, 'di ba meron kayo ulit 1 week dyan. So, next week pa po yung deadline. Again, yung dead questions will be posted tomorrow. Okay, wag niyo pong kalimutan, sagutan yung iba diyan, nagsasagot lang or gumagawa lang Sabado na mismo. MTAP schedule. Halatang halata, guys. Nakikita namin yung yung naghahabol. 'Di ba? Natawa siya 'yon. So, avoid nyo na lang yung ganun. Marami naman kayo extra time, guys, para makafocus kayo sa compre ninyo next week. Again, good luck. Mag-aral mabuti. Huwag niyong pababayaan yung compre. Kung mababa kayo ng pre-test at post-test, may chance kayong makahabol kasi mas mataas ang compre. Okay, 30% ang compre. Ang pre-test 10% lang, ang post-test 15%, ang compre 30%. Huwag niyo pong pakakawalan. I suggest mag-review na ngayon, mamaya pahinga muna kayo. Tapos baka bukas kung may extra time kayo, magbasa-basa na po. Naintindihan po? Ano po ang coverage ulit ng comprehensive exam ninyo? CC1 at Hematology 1. By the way, dito po sa discussion natin, nag-focus lang ako for Hema 1 kasi yung Hema 2 po, yung PT, PTT, sa Hematology 2 na yun. Diba? So, ayun, any question pa po? Any question? Please raise your hand kung may question. Ma'am, mag-uniform po ba? Opo. Baka mahuli pa kayo ng guard sa labas, ay sa baba, magka-ano pa kayo, ang tawag dyan, violation pa kayo. Mag-ID po, mag-uniform.
Any question? Wala na? Okay. Ay, may nagtaas yata ng kamay. Tingnan natin. Yes, Miss Munoz. Miss, regarding po yung sa afternoon, na-ask ko naman na din po siya kay Ma'am Chelsea po. Inaano po kasi namin yung BMC interns po if pwedeng hindi na po kami maka-attend nung sa afternoon kasi morning duty po kami kinabukasan. So balak po sana namin umuwi agad after kompre po sana. For that, ma'am, ang alam ko dyan kasi may ganyan na last time, no? So far, ang naging decision dyan, hindi talaga sila in-excuse ni Sir Rod. But, magpaalam muna kay Sir Rod, then anuhin nyo yung schedule ninyo. Pakita nyo sa kanya. Kasi siya ang magde-decide dyan. Since siya ang subject head po ng MTAP. So, inform nyo muna si Sir Rod, then siya na yung magde-decide for you. Okay, then i-update kami niya ni Sir kung ano yung nagiging decision. Pero so far, Okay last, po, Miss. again, ma'am, how can you expect? Kasi last time, hindi po yan na-excuse kasi yung pasok nila is kinabukasan pa naman. So, Sige po, ayun. Miss. Thank you po. Okay po. Any question pa po? Yes, Mr. Safi. Ma'am, babae po ako. Ay, sorry, Leonard kasi. Yes, ma'am. Good afternoon po. Tatanong ko lang po kung may additional chapter po bang need basahin for this topic para sa quiz next Saturday po. Like yung sa Bakti po last time. Ako ito lang. Gusto niyo pa ba dagdagan? Magkukumpre na nga kayo. Huwag niyo na dagdagan. Iniksian ko na Wala nga yan lang. para mabilis Bawas- lang. Bawas Yan lang. isipin Reviewin nyo ma'am. lang yung mga related sa topics. Kunyari, venipuncture, ganyan. Di ba nag-discuss tayong konti sa venipuncture? Yun lang. Yun lang. Pati yung mga diniscuss doon sa video kanina, yan. Yan lang yung mga itatanong ko. And guys, yung mga video na yan, nasa YouTube lang yan. Pwede nyo siyang panoorin sa YouTube. Thank you po. Salamat. Yes, Miss Frisnedi. Miss, tanong ko lang din po, yung nagka-problem po last time kasi kinulang po ng oras sa pagpapasa sa bakte. Saturday So- din po ba yun mag-face-to-face na quiz? So far wala pang sinabi si Sir Rod about dyan kung ano yung gagawin sa inyo. Pero kinuha na ni Ma'am Chelsea yung pangalan ninyo, 'di ba? So possible 'yan, ang naalala ko sa sinabi niya, possible daw for special quiz yung mangyayari sa inyo. Ganun. Kasi una, magkukumpre na nga kayo. Mahirap na i-ano pa yan. Baka i-face-to-face na yan, tapos special quiz na kayo. Kasi ganyan yung mga nangyayari sa mga nagkakaproblema. And reminder students, bakit ganun yung nangyayari? Kasi pulit talaga kayo nagpapasa. Knowing Teams, di ba? Ang tagal nyo nang gumagamit ng Teams since first year pa lang kayo. Ang Teams po, advanced siya. Lagi siyang early. Kung 1 minute na lang ang natira sa schedule or sa time ng quiz ninyo, hindi na niya yan tatanggapin. Naglagi naman kayong inaano niyan, sinasabihan, wag niyong sasagarin yung oras ng Teams, wag kayong magpapasa ng mga 2 minutes before, 1 minute before, at least siguro mga 5 minutes before bago niyo i-submit. Magloloko na siya, hindi niya natatanggapin. Okay? Advance po ang pag-receive ni Teams ng answers. Kaya kung nakita ninyo yung kanina, may hindi ulit tinanggap kasi 1 minute na lang ulit ang natira sa kanya, doon lang niya pinasa. So magpasa po kayo ng advance. Total ang oras nyo naman is sobra-sobra naman para doon sa number of items. Naintindihan po ba students? Tandaan nyo yan pag si Teams, advance yan mag-collecta ng answers. Hindi niya sinasagad yung time. And hindi rin namin yun na i-adjust doon. So, again, yung mga nagka-problema last time, noted na yung mga pangalan ninyo. So far, wala pang pinaka-announcement si Sir Rod. Pero again, possible po, expect ninyo possible na for special quiz siya. Kasi yun nga, hindi na natin yan papaquiz sa inyo ulit ng same questions. Kasi nakita nyo na yung ano. So possible, gawan kayo ng another set of question. Kasi magiging unfair na doon sa mga nakasabayan ninyo. Naintindihan po ba? So, hintayin nyo lang po yung announcement ha, kasi pagde-decidean pa yan.
Okay po ba yun, Miss Frisnedi? Yes po, Miss. Thank you po. Salamat. Miss Khalid, yes po. Miss, good evening po. May questions po sa chat box. Sa chat box, tingnan muna natin. Okay, sabi dito, Ma'am, if ever po late tayo matapos sa Saturday for MTAP, pwede po bang i-adjust natin yung time for quiz na seminar like mga 6:30? Yes po, basta depende yan dun sa magiging takbo. Pero so far guys sa mga na-handle namin ng seminar, hindi kami nasobrahan, hindi kami kinulang sa time or hindi kami umubos ng time. Madalas maaga pa natatapos yung ratio. Okay, pero kung again mas late tayo, i-adjust naman namin yan. And ako naman yung mag-ooperate ng quiz ninyo for next week sa seminar. Ayan, i-adjust ko yan. Akong bahala, guys. Then, Miss, when po kaya mababalik yung quiz po for Bakte? Sa seminar, guys, nire-recheck pa siya ni Sir Rod. Wait nyo lang kasi baka yung mga ganyan kasi nire-review yung answer para hindi, pagka ni-return kasi sa inyo guys, mahirap nang ibalik yung niya, yung grade, yung score niya. Hindi siya na agad-agad nagre-reflect sa amin. Kailangan isa-isahin yung paper. So, kailangan reviewin muna. So far, yung kay Sir Rod, inaayos niya kanina. Hintayin natin. Kung okay na siya, i-return niya sa inyo yun. Hintayin niyo lang po yung pag-return niya. Miss, pag sa school po, magko-quiz, pwede po bang hindi mag-2-device? Again, nasabi ko na to kanina, magto-2-device po kayo. Kasi wala naman po kami dun sa tapat ninyo na noon since online yan. Again, per student, isang device. Kasi po, na-check po sa attendance ninyo. Nakikita yung hindi umattend doon sa meeting kasi naki-device lang siya. Kaya, para po hindi magka-problema sa attendance ninyo, mag-2-device po per person. Or if pwede pong gawing Sunday yung quiz sa seminar, paano po mga di makakauwi agad? Gusto nyo Sunday. Ang problema po kasi ng Sunday students, meron pong mga naka-duty. Kaya hindi po natin yan mamomove ng Sunday. Saturday po talaga. Either i-adjust lang natin or ayun, i-ano lang natin yung time. Kasi guys, di ba may mga hindi nakaka-attend ng Sunday lectures kasi naka-duty sila. Kagaya nung kanina, nagsabi pa lang si na Miss Panganiban, may pasok sila ng Monday. So yun, magkakaproblema tayo dyan. Kaya medyo ililate lang natin yung quiz po for seminar. Now, okay. So kung gusto ninyo, ang gawin na lang natin, kung gusto niyo ba munang umuwi, ang gawin na lang natin, mas gabi. Yun yung another option dyan. Kung gusto niyo, ako okay lang ako, gising naman ako kahit gabi. So kung gusto niyo na mas gabi, around siguro, okay na ba sa inyo ang 8 p.m.? Okay ba yan, ang 8 p.m.? Ayan, marami nagpupuso. Nakauwi na ba kayo niyan? Tingin ko naman maaga kayo matatapos sa ratio. O sige, 8 p.m. ha, walang magre-reklamo. Nakita ko yung nagpupuso kayo ngayon. Sige, 8 p.m. Seminar quiz. Okay, sige. 8 o'clock. But again ha, walang Sunday kasi may pasok yung iba. Miss, ito lang po ba coverage ng quiz next Saturday? Ayan, nasagot ko na yung kanina. Ma'am, ano po maunang exam sa Saturday? CC or HIMA po? Na na to guys nung nung inyong orientation. Ang alam ko, ang first exam ninyo, wait lang ha. I-check ko lang yung file natin. Ipapakita ko sa inyo ulit yung file ng orientation sa schedule para ma-review ninyo yung schedule. Okay, yan. Nakikita nyo na sa screen. So again, pasok na po ng 8 o'clock, ay ng 7 o'clock guys, mas okay kung nandito na kayo kasi i-arrange pa kayo sa seat. Tapos magbe-briefing ng kaunti. Okay, mag-i-start po ang exam ng 8:30 to 9:30 a.m. for Hematology 1. So meron kayong 1 hour for Hematology.
Then 9:30 to 10 o'clock, break time. Then afternoon, CC naman. So yung break time niyo po is 30 minutes lang. Pasok na lang kayo ng maaga, guys. Mag-review na lang kayo ng maaga dito. Para hindi na kayo, kasi hindi na kayo makaka-review niya ng break time niyo. Sure ako. Kaya ano na kayo niyan, sabaw na kayo ng nagbabasa dun sa mga reviewers ninyo. Then 10 o'clock to 11 o'clock, CC naman 1 hour din po. Then break time yan. Ito pong checking of assessment, kami po yan. Chine-check namin yan sa ZipGrade. Okay, naka-break na kayo nito. 12 to 1, lunch break nyo pa din yan. Then babalik kayo ng 1 to 3. Ito pong during ratio. Bukod sa pagre-recheck, ayan, ira-ratio natin yung mga sagot. Yan po yung, so picturean nyo na guys, screenshot nyo kung gusto nyo, or picturean nyo, para may kopya kayo ulit ng flow ng ating compre. Miss, ilang items po yung CC items sa compre, Miss? So again, ang comprehensive exam, tig 50 items po. 50 items ang HIMA, 50 items ang CC. So ang passing score po dyan is again 65%. Miss, possible po ba na mag-dismiss ng mas maaga since required po na 2 devices para po sa, ayan na ano na natin yan, nagawa na natin na solusyon yan, mas late tayo mag-start, 8 p.m. Miss, pwede po ba mahingi yung YouTube links ng video na included sa PPT? O sige, later, mag-ano ko, kahit na siguro yung mismong video na lang yung ipopost ko sa seminar natin, yung mismong video nung YouTube, yung downloaded na, para dun yun na lang i-view. Okay po ba yon? Pero yung mismong PPT guys, at saka yung recording ng discussion natin today is hindi po siya ipopost. Any question pa po? Ay, meron pa pala hindi nasasagot. Ibang araw po yun, Miss? Yung anong ibang araw? Yung ano ba to? Yung special quiz ba ito? Ibang araw po yun. Miss, pwede po ba mag 7 or 8 p.m.? Nasagot na rin natin yan. 1 hour po for 100 items? Yes po, 1 hour for 100. Ay, 1 hour for 50 items, guys. 1 hour for 50 items. Di ba ang compre according to your orientation, 50 items lang siya. Yung sa Bakte po na YouTube, please talk to Sir Rod kasi siya po ang nag-handle ng inyong Bakte. Okay, sa face-to-face na quiz, so yung may mga nag-ano, ito guys, ganito na lang. Pag desisyonan nyo yan, nasaan si inyong class representative? Si class rep na lang ang magsasabi sa akin kung ano yung mas gusto ninyo. So, gusto nyo ba, ito ma'am ha, Miss Class Rep, nandito po ba sa meeting? Kayo po mag-decide students ha. First option po sa seminar, 8 o'clock. Another option, walang aalis during after ng ratio, doon kayo sa mismong room. Habang nakaupo kayo, mag-online quiz na kayo. So wala nang another device. Kung sino yung nagbabantay sa inyo doon ng ratio, siya na yung magbabantay sa inyo during quiz. Ganyan. Okay po ba yung options? Or siguro mag-ano na lang ako, magpo-post na lang ako ng poll para hindi na mahirapan si class rep sa pagkuha ng sagot ninyo. Magpo-post ako ng poll dito sa seminar, tapos mamili na lang kayo doon. Kung ano yung mananalo, yun yung magiging decision natin kung paano i-conduct yung seminar ninyo. Ulitin ko po ha, ang magiging options natin, una, 8 o'clock kayo mag-quiz, pero online, tapos, ayun, dapat 2 devices. Another option will be, nandun kayo sa room, kung saan kayo nirarasyo, tapos, after the ratio, after ng break time ninyo, dun na pa rin kayo mag-quiz. Okay, online pa din, pero gamit yung device ninyo, pero wala nang another device. So, nagbabantay na sa inyo face-to-face is yung nagprasyo sa inyo. Malinaw po ba? Sige po pa, may question pa ba? Yes, Miss Santiago.
Miss, clarification lang po kasi nung sa MTAP po na orientation, ang sabi po sa compre is 100 each. Ang 100 each po is written revalida. This is your PowerPoint mismo na ginamit sa orientation. Balikan natin. May number of items dito. Ayan ito mismo yung PowerPoint ninyo sa orientation. So guys, kaya to naging 200 kasi 50-50 items lahat ng subject. 50 items sa HIMA, 50 items sa CC, 50 items sa BACTE, 50 items sa AUBF. Yung tigo 100 items po will be your written revalida. Total of 400 items. Kung baka naguluhan lang, naghalo-halo na sa utak ninyo yung number of items. Okay na po? Okay na, Miss Yes Santiago? po, Nasagot Miss. mo ba? Thank you po. Okay na ha? Any question pa, students? Wala na? Okay, thank you very much for today, students. Good luck sa kompre. Sana pumasa kayo lahat. Yung mga nag-i-internship na at magpapasok sa internship, enjoyin nyo lang, students. Enjoyin nyo lang. Okay, mag-aral mabuti. Sana walang bumagsak. Okay, goodbye!